What's up mga ka-Entong, and welcome back to Entong's World Channel. So for today's video is bibisitahin natin yung aming munting farm, yung mini farm namin. So bibigyan ko kayo ng update dito sa aking mga alaga. So matagal tayong hindi nakapag-upload dahil naging busy tayo sa trabaho. So kung interested kayo ngayon dito sa video to, samahan niyo ako. Let's go! Magandang araw po muli sa inyong lahat. So andito tayo ngayon sa aking mga alagang Peking ducks. So makikita ninyo, kakaiba na yung kanilang mga itsura compare nung last video natin. Pasok tayo. Siguro itong mga to is around almost 2 kilograms na. Bale 2 months pa lang itong mga tumahigit. Ayan, no? Lalaki ng bulas. Yung pagkain namin dito is Integra 3, tapos mga 1 month na mahigit yung binili namin na feeds. So medyo tipid din siya, basta haluan nyo ng tawag dito, yung puno ng saging, tapos chachap-chapin yun para mas makatipid kayo kung plano nyo mag-alaga ng mga gantong breed ng baby. So okay naman siya, yung lalaki maganda. Tapos baling itik natin, dalawa na lang yung natira. Ayun, yung isa tsaka yun. Iba is kinatay na namin dahil nga yung production nila ng itlog is tumigil. Tsaka may edad na rin yung mga yun. So focus kami dito sa Peking duck production. And then next naman, punta naman tayo dun sa aking mga rabbits. So dito tayo sa ating rabbitan. Kung mapapansin ninyo, ayan, ang ilan-ilan na lang din yung ating alaga dahil nagpo-focus tayo dun sa mga pure breed na rabbits. So yung may mga price talaga. Yan, ito yung isa natin na F1. Bali, nanganak kasi ito last time. Yun nga lang, sa kasamang palad, tatatlo, tapos namatay pa. So yan, hindi natin alam kung bakit. Siguro sa stress din. Yan. Next naman tayo dito sa ating alagang rabbit na F1 FG yung nag-stud na Harlequin. So yan yung mga kids niya. Yung last video ko, siyam sila, bale namatay din yung isa guys. So yun, ganyan talaga. And then yung ating mga American Blue na malapit nating i-breed. Ang gaganda ng mga yan, lalo tong doe, laki nitong doe. Ayan, American Blue, laki yan. Tapos yung ating mga F1, yan, mga F series na Californian. Bale, tanghali kasi dito kaya mainit. Tapos next naman, punta tayo dun sa ating mga alagang kambing. So yan yung ating mga alagang kambing. So itong kulungan natin is low cost lang. Kumbaga yung kayang-kaya nating tawag dito ma-provide sa kanila. So meron naman silang papag na just in case na gusto nilang humiga, aakyat sila doon. Tapos ito yung ating F3 na bower. Ganda medyo may pagkamasungit nga lang. So kanina pinakain namin sila ng dried kamote, yung nabilad sa araw. Okay din naman to sa mga kambing. So yan, para tipid din tayo. Tapos ito yung ating Anglo-Nubian na buck na 5 months old. Pogi So pinapataba natin siya dahil para pag gagamitin natin sa is kondisyon. Matagal-tagal pa natin itong hintayin, mga 5 taon pa. So gusto kong mangyari 1 taon bago namin i-breed. Yan pogi nyo. Galing sa sa RAF or Roger Austria's farm. Pogi yan. So iniwalay na pala natin siya dahil nga pag kasi nagpa-practice na siyang kumasta, ang mangyayari pag maaga mo siyang isinabak, mag-aano siya, tawag dito, mababansot.
Tsaka may improvement na sa katawan niya. Hindi na gaya nung una na totoy pa siya. Ngayon medyo lumalaki-laki na yung build ng katawan niya. Tapos tumatangkad na rin siya. Ano? Quality quality oh. Ating purebred na Anglo-Nubian. Tapos yung mga native natin nandun sa likuran. Yun sila lahat. Yung mga native natin. You know. Layo ng agwat nung ating F3 na Boer. Yung F3 natin na Boer is 6 months old pa lang yan. Tapos itong mga native natin, hindi nga natin alam yung edad dyan dahil ang estimate natin dyan nung kinuha natin 3 months old. Eh yun nga lang, yung napagbilhan natin, di rin alam yung edad dahil by Ensel yun eh. Pero okay na rin yan kasi daw isasabak natin sa purebred nating Anglo-Nubian. So ganyan lang yung setup ko ng kulungan, simpleng simple. Tapos ito pala, may ipa yan. Pag nagdumi sila or umihi, ma-absorb nung ipa yung ammonia. So mas okay yan kung kaysa yung ano. Okay din naman direktang lupa. Yun nga lang, kailangan lagi kang naglilinis. So ito, less hassle sa paglilinis. Every other day ka maglalagay ng ipa. Hanggang sa pag tumaas na siya, hakutin mo lahat yun. So less hassle. Yan. So ang plano ko niyan is magpapa-elevate din tayo ng kulungan sa may part na ito. Pag meron na tayong ipon. Tapos itong ating F3 na Boer, ipapa-stud natin sa full blood na Boer para yung anak niya is magiging F4 na. Yan nga mga kaentong no, nagpakain tayo ng corn silage bago tayo pumunta dun sa likuran para naman may merienda yung ating mga alaga. So ito yung ating F3 Boer, napakaangas oh, pero Roman nose na rin siya. Yan, yan yung sinasabi ko, medyo masungit siya, parang magiging territorial. Tapos yung ating Anglo-Nubian back na 5 months old. Yan. May bilog na rin yung katawan nyo. May bilog na rin. Yun nga lang guys, ang nakakaawa lang kasi itong mga native natin dahil ano, matapang itong ating F3 Boer tulad niyan. Ayan, may gasgas pa nga ata siya sa nguso. Ayan, oh. Magiging territorial siya. Tapos punta tayo dito sa ating mga Japanese Bantam. So update ko lang din kayo. Yan na yung ating kak na Colombian ng kulay. Yan, napakaganda oh. Tapos ito yung ating BBR na medyo lugon. Tapos sa kasamang palad, yung ating isang hen is namatay. Dahil nga ang technique pala doon, once na nangingitlog na siya or nagpipisa, wag mo ihalo sa kak natin ng hen. Dahil may possibility na lalaspagan niya yung inahin or papatungan niya ng papatungan. So ang nangyari dito, humina. Tapos after ilang araw is ganun na deads na. Buti na lang meron pa tayong extra na inahin. Yan, napipisa siya. Hindi ko lang sure kung kita ninyo. So yun na nga. At meron tayong bisita dito. Ang aking number 1 fan, Mr. FF. Kaway naman sa camera dyan, Mr. FF. Na kumukuha ng idea sa ating mga alagang hayop. Punta naman natin itong ating mga alagang sitarya. So yan, hindi pa tayo masyadong nakakapagdamo.
Pero kung makikita natin, yan, lumalago na yung kanilang mga dahon. So, next time papatubigan natin to para mas mabilis sa rumami. So ayan oh, kumakapal na. Bali dito tayo manguha ng source natin ng pangpapakain sa mga alaga nating ruminants tsaka yung mga rabbits. Tapos dito sa area na to, yung tinrial natin na marmais, yan, tumutubo na. Medyo mabagal lang yung kanyang pagtubo dahil hindi pa ako nakakapagpatubig. Ay, maramais natin. Pero ang sinabi kasi nila dito, once na natanim mo yan, tapos after 45 days makakapag-harvest ka na. Then after mo mag-harvest, ikakat mo lang siya, yung pinakasagad sa ibaba, parang na pier style din. Tapos after mong maputulan, patubigan mo at sabayan mo ng abono para mas maging maganda yung tubo niya. So malaking tulong din yan sa ating mga alagang mga ruminants. Hindi tayo problema sa mga pagkain. So may additional tayong napier grass, may sitaria, may madre agua, tapos meron din tayong yan, maramais. So ito rin yung sitaria na pinagkukuha na natin ng mga punla. So ang ganda oh, kapal oh. Kapal. Yan yung tinatawag na sitaria. So tinrial lang natin na hindi siya tabasan. Kung makikita ninyo ang kapal. Ayan oh. So isipin natin, just in case na magtatanim kayo, ganyan ka dadamihan yung ipupunlan yung ganito or tatanim ninyo, hindi na kayo mamumroblema sa pagkain ng mga kambing at rabbits. Ang dami niyan no. Dito rin lang ako nang watas tinanim ko dun sa area na yun. Tapos next is puntahan naman natin yung mga alaga nating or yung mga tanim nating napier tsaka yung maramais. Yan, maluwang yung taniman natin dyan. Lahat yan tinaniman natin ng maramais. Tapos ayan yung tubo nila after 1 week or almost 2 weeks. Ito kasing area na to, ito yung nauna kong tinaniman. Tapos nung umalis ako, itong area na to yung tatay ko nang nagtanim. So ayan, unti-unti tumutubo na sila. Ayan. So far so good naman yung result ng ating pagtatanim. Bale next time i-vlog ko to pag yung talagang nag-harvest na tayo ng dahon niya. So sa ngayon di pa natin mapapakita yung actual na itsura niya. And then dun sa area naman na yun, yung mga napier grass natin na tanim. Yung mga napier grass medyo tumataas na rin sila. Hindi nga lang pantay-pantay yung tubo dahil nga yung kung makikita ninyo yung panahon ngayon mainit. Bale malamig lang dito sa madaling araw. Pero kasi kung magtatanim kayong napier, mas maganda yung meron kayong source ng patubig para continuous yung ating at least once a week magpatubig kayo, maganda yun. Ayan o. Isa nating alagang kambing nandun. Tapos nung last time pala nag-harvest na rin sila ng mangga. So wala ako dito. Ayun, wala nang mga bunga. Ayan. Oh. Talagang pakchong talaga yung datingan. Laki ng dahon. Ay. Lapad oh. Ganda talaga ng variety ng pakchong. Talagang mas okay ito kumpara dun sa sa normal na napier na nakikita lang natin sa daan. Ayan oh. Tapos ito yung update sa ating napier grass na tinanim nung last time. So ayan na, may mga lumalabas na. Ayan. May mga sibol na. Ayan, may mga sibol. Ito pa. So unti-unti itong area na to is pupunuin natin ng pagkain ng kambing. Ayan. Itong manggang ito, so ipapatanggal ko na rin yan sa mga susunod na araw para
hindi naman sayang yung lote kasi ang production ng mangga ngayon is matumal. So yung mga nag-spray naman, siyempre nag-expect din sila na may mapipitas. Yun nga lang yung sa bagyo, pag once na naulan na yung yung bulaklak niya, minsan pag may hangin pa, so luging-lugi na sila. Yan. Tapos dito, yan, pinapalinis natin unti-unti yung nalinisan nung last time. Ito. Ang plano ko naman sa area na to, hindi lang kasi napier magtatanim din ako ng indigo or indigo pera, tapos ipil-ipil, ano pa ba yung mga ibang forages, indigo pera, flaminga, yan. So dito tayo magtatanim, ihihilera natin once na matanggal na tong mangga, pwede na tayo magtanim dito. Tapos itong mga mais nito, pag na-harvest na yung mga yan, ang plano ko is kakausapin ko yung nagtatanim dito na pero itong area to sa amin din to. Yun nga lang, since wala pa namang kambing dati, tapos hindi pa naman ako nagpaplanong mag-alaga, kaya ito pinapataniman. Ngayon naisipan nating mag business ng kambing. So hilig na rin kasi nating nag-aalaga ng mga hayop. So yan, in the future mapupuno yan ng mga tanim. Iba-ibang tanim ang ilalagay ko dyan. Yan, yan. So ayan, ang ganda ng nature ibang iba talagang nature. Pag nakita mo yung berde, ang ganda. Ganda. Yung datingan. So, may mga buko rin tayo dito. Yan, mga buko. Lang. Tapos meron tayong bulo dito. Bulo tawag namin dito, yung ginagawang sungkit. Yung smaller version ng kawayan, tapos mas magana at mas manipis. Yan. Panahon niya puro mais yun lamang po ating video sa ngayong araw. Bale, in-update ko lang kayo dito sa aking mga alagat dito sa ating mini farm. So sa mga nakasuporta po sa akin sa aking YouTube channel, maraming salamat po and thank you very much. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to Entong's World channel. Hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa ating mga next videos na ating i-upload. So see you on my next vlog guys, and God bless po.